paulit-ulit na lang. Rat race. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Hindi mo ba napapansin araw-araw? Yung habit mo is same as yesterday and same nung kabilang araw. So, sa buhay ng isang empleyado, ganyan ang senaryo. Pagkagising sa umaga, mumulat mga mata. At syempre, yung routine mo, iihi or kung ikaw ay isang parents, magpe-prepare kayo na nagamitin sa eskwela, mga baon, maghahatid, then uuwi, magtatrabaho, then uuwi. Then, ayun na yung cycle lang paulit-ulit. Itong mga bagay na to, dun sa first job ko, siguro mga nakailang buwan na kami. Dun sa first job ko, nakasama ko yung classmate ko since high school. So, imagine, high school, magkakilala na kayo. College, magkaklase pa kayo. Then, dun sa una mong job, magkasama pa kayo. So, magandang experience din kasi hindi ka nag-iisa. Kumbaga, dun sa journey mo, hindi ka nag-iisa. Pero, through that time na nagtatrabaho ka na, napagtanto mo na paulit-ulit na lang. Actually, siya yung nagpa-realize sa akin nung tinatawag nating rat race. So, dahil ikaw nga, ayan, tutulog. Diba? Paggabi, tutulog ka na. Then, gigising. Then, whatever routine in the morning you are doing, it's just the same. Then, trabaho, uwi. Then, yung paulit-ulit na cycle, yun yung sinasabi natin. We are wasting being an employee. Sabi ni, shoutout sa'yo. Tagal ko na siya hindi nakikita. Mula nung lumipat. Ako unang umalis dun sa company na pinagtatrabaho na. Hindi ko na siya masyado. Nangyari, yun nga, explain niya paulit-ulit. Then, dun sa pangalawa kong job, sabi niya, yan ang tinatawag na rat race. Sinasabi natin rat. Pagmamayari tayo nung ating company. Yung oras mo ay pagmamayari. So, nire-render mo yung time mo sa company, which is binabayaran. Ang problema, may cheat, may daya pala siya. Kung iisipin mo na 8 hours ang work, nagkakamali ka dyan. Hindi po 8 hours ang work. Kasi from the moment na gumising ka, nabanggit ko na to mga pahapyaw dun sa, ito yung mga aral na iniwan sa akin ng rat race. Ang kaibahan ng pagiging empleyado at pagiging siguro sa nagninegosyo, mas malaki lang yung nirarat. Mas malaki ang responsibilidad. Though may rat race ka pa rin, di naman mawawala yung rat race sa buhay. Pero mas malaki yung nirarat race mo compared dun sa empleyado. So, yung mga risk, mas malaki ang risk na nagninegosyo sa empleyado. Yun nga lang, ang short time and long term, pagiging sa pagninegosyo. So, may mga bagay na dapat mong maisip. Pareha, hindi naman masama mag-empleyado. Yun nga lang, true time na nakikita mo yung sarili mo na magpaamatay ka na dyan sa trabaho mo. At the same time, feeling mo ikaw na yung may-ari. Medyo, matatarap ka dyan. Ito yung mga natutunan ko. Isa sa mga natutunan ko, opportunity to grow. Bakit? Dahil alam mo na yung mga bagay na paulit-ulit. Nagkakaroon ka na ng opportunity na maghanap ng pwedeng matutunan. Sa panahon na ikaw ay napapagod or sa mga panahon na naging stagnant, nagkakaroon ka rin ng opportunity na mag-grow sa ibang bagay. Ikaw mismo sa sarili mo, dapat ma-realize mo na hindi mo dapat i-stack yung sarili mo sa ganong skill, sa ganong gawain, or sa ganong sistema. Kasi minsan, yung life balance, ang nangyayari, hindi rin siya life balance. Kasi mangyayari, pagka medyo the later stage na hindi ka nakapagpaunlad sa sarili mo, sasabihin mo, inaksaya mo yung oras mo. Siguro, mas masaya na nag-life balance ka at the same time. May natututunan ka. So, kailangan i-effortan mo yan sa sarili. Isa pa sa mga natutunan ko sa rat race ay time management. Ikaw sa sarili mo, hahanap ka ng paraan. Maghanap ka ng ibang skill, mag-learn ka ng new things, mag-explore ka ng ibang bagay. Magkakaroon ka ng time management. Yun nga, kasi dahil paulit-ulit na, talagang, di ba sa pagkain, pag kumakain-araw, nauumay ka. So, ikaw mismo sa sarili mo, nag-explore ka ng, ayan yung natutunan mo na mag-explore, tsaka magkaroon ka ng time management para ma-attain mo yung gusto mo maging. So, isa pa sa natutunan ko sa pag-rat race, pagiging empleyado, yung pagiging, yung patience in a way na hindi lahat ng hindi lahat ng gusto mo or ng trip mo na mangyari ay hindi mo magagawa dahil nandun ka sa loob. So dahil nandun ka sa loob at paulit-ulit, yung patience mo sa true time nag-i-improve siya. So sa lahat naman ng bagay siguro kung may pinagtatay, kailangan maging pasensyoso ka. Kasi kung mawala yung pasensya mo, kakainin ka ng sitwasyon. So kailangan, ikaw mismo sa sarili mo, may pasensya ka. Pero, syempre, alam mo din yung limit. Kung kailan mo na papakawalan yung tamang dun sa mga bagay ba. So, ikaw na sarili mo yan kung paano mo yan ipipili. So, ba't ko nga pala ito sinishare? Sinishare ko ito kasi marami sa atin nababurn out or uumay sa ating rat race sa buhay. Though lahat naman tayo ay nag-rat race, magkaiba nga lang. Siguro ng sitwasyon or ng ginagawa. Pero tingin mo araw-araw, paulit-ulit din yung ginagawa mo. Mas okay na yung may ginagawa kaysa maging rat race sa tambay. Yung tambay kasi, nag-rat race din siya. Yun nga lang, wala siya natutunan. Yun ang masakla, naging nag-rat
rat race. Yan mga kalaban natin dito, yung mga stagnation. And kasi I believe in these phrases. Kung ikaw meron kang work and pinagsusumikapan mo, sigurado magtatagumpay ka rin later on. Ito ang delayed gratification. So kung nag-enjoy ka dito sa mga ganitong usapin, please join my group na Discarding Pinoy. I'll put the link below and ma-share ko lang po yung maliit kong store. Nandyan po sa baba. At kung kailangan mo ng insurance, health or life insurance or a property in the Philippines, just let me know po. I can help you. So ayun lang po, mapagpalang araw po sa inyong lahat.